nung nagkandak kami ng ano dito, ng potential income sa bawat isang puno, pwede kang bigyan ng isang puno ng saging every year ng 1,000 pesos kada isa. Kaya kung meron kang 1,000 puno sa isang hektarya, kasi mga 1,000 puno 'yon. Pwede kang kumita ng ano, sa unang taon pwede kang kumita ng 1 million. 1 million sa isang hektarya, puno ng saba. Meron mini sagingan. Hahaba na rin nila. Laki na rin nila. Yun daw si mother plant. Sa mga sample natin ng ano, ng ating sagingan, no? Ganito yung spacing ng ating sagingan in the future. As of the moment, ito yung ating ano, na umpisahan na nataniman na. Lahat ng area na natin later on, yung mga lupa na naipagkakilala sa atin ni Lord, ganito ang mangyayari na, kita nyo yan, nakalinya sila. Okay. So, ito kasi iba-iba yung age nito nung tinanim natin to. Gagawin natin as of the moment, tawag dito, sa ngayon ganito lang muna siya. Pero dito sa gitna niya, tataniman natin yan ng ano, ng row of kamote, ano? Maglalagay tayo dito, ayusin natin yan. Yung pinakagitna niya, lalagyan natin ng kamote yan sa ilalim para maging cover crop niya, cover crop dito sa area na to. Alright. Ito yung pinagumpisahan ng lahat itong puno na to. Itong mother plant na to, nanggaling ito sa Nueva Ecija. Yung ba yan? Oo, ito yun. Nag-iisa lang yan. Maliit lang, ganito lang siya Parang ganito lang siya nanggaling sa Nueva Ecija. Ganito. Hindi pala nasunog, no? Ganito siya Ganito lang siya kaliit. Noon. I-close up mo, ma. Sucker lang siya, ganito. Nanggaling sa Nueva Ecija, itong pinag-umpisahan namin. Ganito lang kaliit. So mula dyan, ang ginagawa namin, tinatransplant namin lahat ng nagiging anak niya. So ito na ngayon, tapos sa buong farm, siguro sa buong farm, meron na tayong mga 100 plus na puno ngayon. 100 plus na puno ng saba. Ano? Ito ay hindi namin po ginamitan pa ng ano, hindi natin to ginagamitan ng ano ng synthetic fertilizer to. Ang ginagamit natin na pa-abono dito is yung rabbit manure, tawag dito pig manure, at saka ano, goat manure. Ito yung inilalagay namin dito. So ito, meron na itong mga ano ko. Ito naman ang susunod sa susunod. Yung pinaka-follower niya. Kaya ang kagandahan kasi sa... yun pa, meron pa. Ang kagandahan sa mga ganito kasi sa puno ng saging, ang maganda dito, pag humarvest ka dito, nakuha mo yung ano, may susunod na naman na panibago. Kaya minsan ka lang magtatanim, basta alagaan mo, continuous na yan. Hindi na yan mag-ending na ano, continuous na pagka-harvest yan. Okay? So sa una, minsan lang sa isang taon ang pag-harvest nito, once a year. Yung first year niya, minsan ka lang ha-harvest. Pero sa susunod na taon niya,
dalawang beses ka na mag-harvest. Kasi pag hinarvest mo to, ilang buwan lang, mga 4 na buwan, may panibago ka na mahaharvestin. Kasi yung susunod niya, yan ang mga beauty ng saging. Yan. Ngayon, ang sabi ng iba, Abot ng sabi nga ng iba, 150 kilos. yung bigat ng puno nito, ganun din siya kataas, tapos ganito siya kalaki. Yung kanyang puno, yung nung sabi mga ibang area namin na nahaharvestan na namin, ganun kalalaki. Sinubukan namin kiluhin yan, umaabot ng 150 kilos ang bigat ng buong puno niya. Mula sa dahon hanggang sa pinakapuno, 150 kilos halos. Okay? Na kaya ito, hindi lang napapakinabangan dito. Actually, alam nyo ba na marami kang pwedeng pagkakitaan sa saging. Una, siyempre yung bunga. Pag inalagaan nyo ito ng mabuti yung saging, bibigyan kanya ng 35 kilos to 50 kilos sa bawat isang harvest. 35 kilos to 50 kilos kaya niya mag-produce kapag inalagaan nyo ng mabuti sa pangangalaga, sa pagpapatubig, sa pagbibigay ng abono, pagtatanggal ng mga suckers, sa bunga pa lang, pwede ka nang kumita ng mga 500 hanggang 700, depende sa presyuhan ng saging na saba. Okay, hindi lang yon. Yung puno nito, okay, sabi ko nga sa inyo, naglalabas siya ng ganito. Yan. Kung minsan yan, maraming susulpot pa dyan. Actually, habang lumalaki ito, marami pang susulpot dyan sa paligid niya ng mga subwal na tinatawag. Subwal. Yung subwal na yon, pwede mo ring ibenta yon. Actually, alam nyo ba na ang bawat subwal ngayon, nakita ko sa Facebook, ang pinakamura na subwal, itong laki na to, itong malaking subwal na to, binibenta nila ito ng mga 150. Kasi magandang klase ng puno ng sabato, hindi to basta-basta. Malalaki, as in sobrang malalaki itong puno nito. Kaya later on, magkaroon tayo ng bibigyan natin sila ng update, I-update natin sila dito para pagka fully grown na to, bata pa kasi to. Itong area natin na to, bata pa siya. Kaya hindi pa natin masasabi, hindi pa natin makikita yung talagang laki nila. So sa subwal, kung halimbawa binigyan ka ng 2 o 3 subwal niyan, pag naibenta mo yon, o kaya naman, kung hindi mo man ibenta, pwede mo kasing itanim na naman sa ibang area. So kung ibinebenta mo siya, kung 150 ang bawat isa, di meron kang 450 additional na income, kung naibenta mo yung subwal mo. Tapos yung saba, ito, tulad nito. Yung puno nito, pag may alaga kang baboy, may alaga kang manok, pato, di ba? Pwede natin itong ipakain. Sa amin, ginagawa namin siyang isa sa mga ingredient ng feeds natin, ng iyong mga livestock, magkano na 'yon? Sa bawat 100 kilos, 500 pesos additional. Kaya nga kami nung nagkandak kami ng dito ng potential income sa bawat isang puno, pwede kang bigyan ng isang puno ng saging every year ng 1,000 pesos kada isa. Kaya kung meron kang 1,000 puno sa isang hektarya, kasi mga 1,000 puno 'yon, pwede kang kumita ng sa unang taon pwede kang kumita ng 1 million. 1 million sa isang hektarya puno ng saba. Yun remember kikita ka sa bunga, kikita ka sa subwal, kikita ka dun sa puno, tsaka sa dahon, gagawin mo siyang feeds, maraming income stream to actually. Tapos hindi niyo pa na itatanong, remember yung pinakamasarap na puso dito rin, ang pinakamasarap na puso na ginagawang sahog sa ulam o kaya ginagawang tortang puso ng saging. Nakatikim na ba? Nakatikim na kayo nun? Yung bawat isa nun, bawat isang puso, yung saba, sa saba, 35 pesos bawat isa. Kaya kung meron kang 1,000 puno, doon pa lang sa puso 1,000 puso. 1,000 na puso sa 30 pesos na lang. Puso 30 pesos, meron kang 30 pa lang na saging. Alright, ito ang ating mini
banana saba plantation. Oh, ito pa yung mini pa lang. Mini. Ipapasyal natin sila doon sa mga susunod na area natin. Ano? As we develop, Oo. pray Kasi with us. Ngayon kasi nagpaparami pa lang kami. Ano? Inaalagaan pa lang namin. Pinaparami pa lang namin. Later on, pag ready na yung mga macro propagated na saba namin, tataniman na natin yung bang area. Okay, bye for now. See you next time.